Pelikulang A Very Good Girl, nako, a very good movie. Wala namang nanood. Kasi sa totoo lang ha, promise, 4 lang kaming magkakaibigan sa loob ng sinehan. Ayoko nang masyadong mapaghiganting istorya. Hindi ako fan ng ganon. Sinakal, hindi yan, imagination lang yan. Kasi ang dami ko nang napapanood na ganong pelikula. Na parang umiikot na lamang ang buhay mo para balikan ang taong nagkaroon ng atraso sa'yo. Hindi ko nagustuhan 100% ang istorya ng pelikula kasi nga puro paghihigante, punong-puno ng galit. Hello! Welcome back to my channel! Magandang araw! At kung anong oras nyo man ako napapanood, naku, tapusin nyo po yan! Paki-like, paki-share at mag-iwan ng komento, pero magpakabait at huwag pabibiktima sa clickbait! At dahil walang maling opinyon, tayo po ay makikiusyoso sa bawat kwento, makikisali pero hindi makikigulo. At ako, ang inyong marites na maghahatid sa inyo ng mga intriga, Nemia Chikadora! At ito ang latest! Pelikulang A Very Good Girl, nako, a very good movie. Clap, clap, clap. Sabi nga ni Snooki. Ha, ha, ha. Sabi ni Maria. Nakakatuwa nga kasi naipalabas na dito sa Jeddah KSA ang pelikulang A Very Good Girl na pinagbibidahan nila Catherine Bernardo at Dali De Leon. So nagdesisyon kaming 4 na magkakaibigan at pinanood namin ang pelikula sa oras na alas 10 ng gabi. So dahil medyo may distansya mula sa place ko na traffic kami, nako, naabutan namin ang pelikula. Siguro mga 1 minuto o 2 minuto, nag-uumpisa na ang pelikula. Pero sa kabuuan, naabutan pa rin namin. Pero sa totoo lang ha, siguro dahil hindi na i-promote masyado ang pelikula dito, or hindi ko alam kung bakit, wala namang nanood. Kasi sa totoo lang ha, promise, 4 lang kaming magkakaibigan sa loob ng sinehan. Hindi ko alam sa mga nakaraang oras, pero nung alas 10 na yun ng gabi, 4 lang kaming nanood. So, para sa akin, in fairness sa pelikula, napakaganda. Pero bibigyan natin ng grado per level. Sa istorya, sa mga eksena, sa mga karakter. So, bibigyan natin ng 1 to 10. So, yung 10 yung pinakamataas. Iisa-isahin natin. Una, yung istorya. Nako, ito ay panulat ni Marion Mancol, Daniel Sanyana, at Jumbo Albano. Kasi sa 4 kaming magkakaibigan, lahat naman kami nagandahan, pero may mga kanya-kanya pa rin kaming komento. Kasi, para sa akin ha, ito para sa akin, ayoko nang masyadong mapaghiganting istorya. Hindi ako fan ng ganon. Ayoko masyado ng punong-puno ng galit yung loob. Ayoko masyado na puro paghihiganti ang nasa isip. Sa totoong buhay yun ha. Siyempre iba naman yun, pelikula lang. Kaya hindi ako masyado na-impress dun sa istorya mismo ng pelikula. Kasi siguro sa personality ko, ayoko ng ganon, na masyado mong sinasayang ang oras mo sa paghihigante, na parang umiikot na lamang ang buhay mo para balikan ang taong nagkaroon ng atraso sa'yo, na parang yun na lang ang buhay mo. Ayoko ng ganon. Kahit sa totoong buhay. Kasi ako mapag-move on, lahat naman tayo nagkakaroon ng mga medyo pangungot ng buhay, pero kadalasan 1 buwan, 2 buwan, nakakalimutan na. Ibig sabihin, kung may mga nagkasala, napapatawad na, inilit go. Kasi gusto ko sa sarili ko na mag-move on na lang, move on. Kasi wala namang mangyayari kung babalikan mo ng gusto, sisingilin mo ang mga taong nagkaroon sa'yo ng atraso, diba? Ayoko ng ganon. Pero syempre, sa totoong buhay yun ha. Kasi ganun ang buhay, ang magpatawad at mag-move on na lang, di ba? Huwag tayong maiwan sa dilim ng nakaraan. Huwag tayong mabuhay sa puot ng damdamin sa araw-araw. Sayang ang pagkakataong mabuhay ng masaya. Di ba? So at dahil dyan ang ating grado pagdating sa istorya, 7. O ayan, mataas na yan ha. Okay, sunod sa pagkakagawa naman ng pelikula. Ito ay directed by Petersen Vargas. Maganda ang pelikula. Kagaya nga ng sabi ko, lahat naman kami nagandahan. Pero may mga kanya-kanya kaming komento. Diba? So bago ko bigyan ng grado, ito ang pagkakapuna ko. Kasi para sa akin, hindi na bago yung mga eksena na pagkakagawa na parang, kunwari, pinatay. Yung pala hindi naman. Nasa isip lang. Yung mga ganon. Kasi pag napapanood mo, ay, sinakal. Ay, hindi yan, imagination lang yan. Kasi ang dami ko nang napapanood na ganong pelikula. So, ganon ang mga eksena doon. So, iba lang siguro ng atake, pero yung tipong pag pinanood mo, ay, shucks, nilunod. O maya-maya, buhay pala kasi hindi naman, ay, shucks, binali ang leeg. Hindi naman pala kasi imagination. Parang ine-expect mo na. Sa eksena pa lang, ay, hindi yan totoo, imagination niya lang yan, or panaginip lang. Mga ganon. So, maraming mga ganong eksena. At dahil dyan, syempre, 7. Ayan. 7 na, mataas na rin yun.
Huwag kayong magalit sa akin. Okay, so yung last part natin is yung acting. Paano ba nila ginampanan ang kanilang mga papel? Sila Catherine Bernardo at Dali De Leon. Nako, clap, clap, clap pa din. Napakagaling mong dalawa. Catherine Bernardo at Dali De Leon. Ako, wow talaga ako. Ang galing ni Catherine Bernardo. Nakikipagsabayan siya sa isang Golden Globe nominee na si Miss Dali De Leon. My God, napakagaling ni Catherine Bernardo. Gaya nga ng sinasabi, ibang Catherine Bernardo ang ipinakita niya dito. Napakagaling ng kanyang acting. Sa mata pa lang, sa kilos, facial expression, nako. Napakagaling. Napakagaling. Nako, para sa akin, sana mag-best actress siya dito. Panalo. Nako, kahit si Dali De Leon, nako, parang ma-imagine mo na parang Ate V, Nora Honor, di ba? So parang nasaan siya sa mga panahon na ito? Bakit ngayon lang natin siya nakikita? Di ba na ganyan kagaling? At dahil dyan, 10. 10. Talagang natuwa ako dito kay Catherine Bernardo kasi sa kabila ng wala siyang collab team, iba ito sa mga naging pelikula niya before na may mga collab team siya, kapartner siya, leading man. Dito wala. Talaga namang nagbanggaan sila ng galing lang ni Dali De Leon. At talaga namang binigyan nila ng hustisya ang kanilang pagganap sa pelikula. At masasabi kong worth it. Worth it talaga silang panuorin sa sinihan. Kaya nga medyo nalungkot ako kasi that time, 4 lang kami nanood. Kaya sana marami pang makapanood ng kababayan natin at ma-appreciate ang pelikula at maipagsabi na ang pelikula ay napakaganda. Kasi worth it siyang panoorin sa mga sinihan. Talagang mapapawaw ka, mapapamura ka sa galing ni Catherine Bernardo. At kahit nga sinabi ko kanina na hindi ko nagustuhan 100% ang istorya ng pelikula kasi nga puro paghihigante, punong-puno ng galit, nung natapos naman ang pelikula, na-realize ko sa sarili ko na oo nga, in fairness. Kasi, naisip ko din sa sarili ko na iba-iba talaga tayo ng karakter. Meron tayong iba't ibang pag-iisip at disposisyon sa buhay. So, naisip ko, ganun pala kabigat ang nararamdaman niya. At hindi natin pwedeng sabihin at ipagpilitan sa iba na dapat ito yung ginawa mo. Kasi hindi natin alam kung anong nararamdaman niya sa sarili niya. Yun ang narealize ko dun sa pelikula. Na kahit na nga ipinapakita na punong-puno ng paghihigante, nako, mayroon pa rin puso na handang magpatawad at handang magbago at handang mag-move on. Ganun ang istorya. Kaya na-appreciate ko talaga ang pelikula. At overall, sa kabuuan ng pelikula, nako, 9. O, ayan ha. Hindi man perfect, pero napakataas na yan. 9. Ayan, so sana mas mapanood pa ng mas marami nating mga kababayan. Ibalita nyo na maganda ang pelikula at panoorin nyo mismo sa sinehan para umunlad ang pelikulang Pilipino. At sa ngayon ha, nakaka 100 million plus na sila ng bonggang-bongga. Hindi pa siguro bilang ang mga international screening. So, ayan, abangan natin. Sana patuloy pang tumaas ang kanilang kita sa box office. Syempre, kapag may mga ganyan, tuloy-tuloy ang paggawa ng mga pelikulang mas di kalibre. Diba? At congratulations sa inyo, Catherine Bernardo at Dali De Leon sa inyong pelikulang napakaganda, A Very Good Girl. At yan lamang po ang ating chismas for today. Maraming salamat at mag-iingat po tayo kahit saan man po tayo naroroon. Kung kayo po ay may mga komento, suggestion, opinion, nako, paki-comment down below. At palagihang lambing sa tagapanood sa akin na kung hindi pa kayo nag-subscribe, mag-subscribe na kayo. Hit the bell button para updated kayo sa mga chismas at ganap ng inyong all-around kasama at kachika, Nanya Chikadora!